Masyado ako nagutom sa ospital. Bawal kasing kumain bago isalang sa MRI. So doon ako kumain sa bilihan ng ubento na lagi ko rin kinakainan. Maarte lang ako sa damit at ilang mga pananaw sa buhay, pero sa pangkalahatan, Jeff Ross ako. Kahit saan ako salang pwede. Kahit saan ako kumain pwede. I don't care about what others say. Ang importante, gusto ko yung ginagawa ko. At hindi naman siguro ba tayo ng pagkasosi kung makita niyo akong kumakain sa may hagdanan? Actually, pag single, mukha ka lang nakakatipid pero hindi talaga. Kasi malaya kang bumili ng kung ano-ano. Basta kung ano-ano lang. Yung mga mahihilig sa Doritos, huwag magmamaganda. Ang pinakamura dito ng chicheria, Doritos. 89, 75, 78, 100, 89. Ang Doritos, 55. Chipang. Bumili na lang ako ng maraming kanin na iniinit na lang para ulam na lang yung poproblemahin ko hanggang sa pagsweldo. Kakapagod. Tarang! Dalawa yan. Isang turok for the blood, isang turok for the swero. Ganun pala yun. If you are undergoing MRI, kailangan may swero muna. Ganun ba talaga yun? Nagulat ako kasi I was not expecting na meron na naman akong turok. Ayoko pa naman ng turok. Kainis. And I hope the result is fine. I have some stones in my gallbladder. It was detected 12 to 13 years ago sa Pilipinas. Kaya huwag kayong pakakasiguro na kung maganda yung katawan ninyo. Wala na kayong maaari maging problema inside. Sino mag-aakala noon na meron pala akong ganon sa aking sexing katawan? Diba? So kailan talaga patingin ng patingin, pa-check up ng pa-check up. Ang gallstones ko na isang dekadang mahigit na ay ayaw pa rin operahan. Sa Thailand, nagtrabaho ko ito ng 5 taon, hindi nila ako operahan hanggat hindi sumasakit. As in, hindi talaga. And then, I was able to penetrate Japan. Hanggang dito, ay ayaw pa rin nila akong biyakin hanggat hindi sumasakit. Sa Pilipinas, noong 2004, a year bago ako mag-abroad, right after na matuklasang meron akong bato. Bingo! Kinabukasan gusto na agad akong biyakin. Ayoko sabihin na talagang pera-pera. Maaaring may sarili silang dahilan. Kaya wish lang tayo at magdasal lang tayo lagi na sana magaling at malakas at patuloy pang makakembot sa agos ng buhay. Especially yung mga manggagawang Pinoy all over the world. We need to be strong. And the family also. Yun na lagi ko sinasabi sa aking mother. Magpalakas sila kasi kapag nakikita ko siyang mahina, mahina rin ako. And I'm sure a lot of overseas Filipino workers feel the same way. Basang pangkalahatan dyan, hanggat maaari, bawal magkasakit. Bawal na stress. At ano ba yung mga bagay na nagbibigay ng stress? Lalo na sa mga OFWs? Well, number 1, problemang pampamilya. May tatawag. Ako may ganito, may away sa ganito, may problema sa ganito, tapos ganito pa, at ganito. Stress. Number 2, pag-ibig. Marami na stressed out ng mga OFWs dahil sa kanilang long-distance love affair. Number 3, trabaho. Marami mga Pilipinong overwork. And it happens in Japan. Marami mga istorya ng mga parang magkaman lang maraming iyan. Yes, go, work. At ang isa pa, yung walang libangan. Mag-isa lang. The good thing in me is that I can adjust. Because I really love this kind of life. You know, yung mag-isa lang. This is a choice. Ayoko talaga may kasama kasi madali ako mag-adjust. The problem is, madali rin ba mag-adjust yung aking mga kasama? Thank you very much sa pakikinig. Hanggang sa muli. Aray! Help!